Yun pa pala. Yes, Bernadette, alam niyo ba, may mga bagay-bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya sa ngayon, pero alam natin, balang araw ay may papaliwanag din. Isa na rito yung mga maligno at masasamang espiritu, pareho ng aswang, tikbalang, kapre at kung ano-ano pa. Dahil dito mga Pilipino, nung sinaunang panahon hanggang ngayon sa mga probinsya ay gumagamit ng mga pambugaw o pang-alis nitong mga aswang at masasamang espiritong to. Ito ay isang buntot pagi na nilalagay ng ating mga kababayan sa kanilang mga pintuan at sa kanilang mga bintana, pang-alis at pambugaw ng mga aswang para hindi ito dumapo sa kanilang mga bahay. Ito naman makikita natin susunod. Ang tawag dito ay anting-anting na tres persona solo Diyos. Itong anting-anting na ito ay ginagamit ng marami nating mga kapamilya sa probinsya at maging dito sa Maynila. Pambugaw din ng mga masasamang espiritu, nilalagay nila sa kanilang leeg at ito'y napoprotektahan sila. Ang susunod naman, ito ay dignum. Itong rosaryong to ay gawa sa espesyal na kahoy na nahuhukay sa ilalim ng lupa, lalong-lalo na ron sa buntong banahaw. At pag kinorte mong rosaryo o krus, natatakot din dito ang masasamang espiritu. Mga bulalakaw na nahuhulog galing sa langit, itong bulalakaw na ito, pag nilagay mo sa iyong bahay ay mapoprotektahan ka rin sa mga espiritu. Kung tayo'y umiiwas sa mga espiritu, may mga tao naman na talagang likhang nakakakita ng mga espiritu, pero mga espiritong mabubuti raw. At specifically, ito po yung mga duwende. Ang pinaka-kontrobersyal na judge nitong taong ito ay si Judge Florentino Floro. Dahil siya po ay naalis sa serbisyo dahil siya raw ay nakakakausap ng duwende. Kaya minabuti natin ngayong araw ng patay at Todos los Santos, ay makausap natin si Judge Florentino Floro para matanong nga, ano ba talaga? Nakakausap ba niyan talaga itong mga duwende at itong mga espiritong gumagala dito sa mundong ibabaw? Judge, kayo po may nakakakita talaga ng duwende? Magandang umaga po muna sa inyong lahat. Opo, pinili nila ako, ni Luis, ni Arman, ni Angel, para maging instrumento nila. Sino po si Luis, si Armand at si Angel? Magkakapatid John, si Luis, si Arman, si Angel ay mga espiritu na ating Panginoon. Sila ay mga tinatawag ditong duwende, pero sila ay, ang katotohanan, sila ay mga anghel. Si Luis, siya ang hari ng mga hari, ng mga elemento sa buong mundo. Kasi apat ang klase ng elemento. Kaya balik po tayo. Ang sinabi po ng mga duwende, kayo po may misyon dito po sa mundo. Ano pong inyong misyon? Ang unang-una pong misyon na binigay sa akin, linisin ang hudikatura. Ikalawa, yung pagpapagaling ng may sakit. Ikatatlo, yung pagpapahayag o yung nang mangyayari, kamukha nung may mangyayaring natawag na propesiya. Ikaapat, yung pagtatanggal ng masamang espiritu o exorcism. Ano po ang itsura ni Armand? At yung mga kasama po niya? Kasi mga maliliit silang ganito, mga 7 inches pataas. Tapos mga hari sila. Pero nagpapakita lang sila sa akin sa pamamagitan ng ilaw, yung lilaw, violet sa maga. Tapos sa gabi naman yung kubikislap na pinakamataas na ilaw na puti. Sila lang ang meron ito. Kung sila po yung mga ilaw lamang, paano niyo po nalalaman na sila yung duwende? Noong 1996, March 1, nagpakita sila sa akin personal na sa pamagitan ng isang vision. Mas mataas sa panaginip yon. At sinabi ni Luis, ako si Luis, ako si Arman, habang buhay ka naming gagabayan. Tawagin mo lang ang pangalan namin at nasa iyo kami. At ipinangangako namin sa iyo na balang araw, makikilala kami ng buong mundo at ikaw makikilala ka ng buong mundo. Makikilala po kayo ng buong mundo? Opo. Sa paano pong paraan? March 1, 1996 na pangako. Yun ang tinatawag na The Alliance with the Dwarfs. So, nung birthday ni Angel, nung April 7, nakilala ako ng buong mundo. Naging headline ako ng 100 world reports, 1,000 blogs, and forum discussions, 15,000 replies. Pinilabas ako sa CNN, pinilabas ako sa MSNBC, nasa New York Times ako, nakirandi ako, lahat. Hindi pa nangyari ito sa isang tao o sa isang litigant o sa isang judge, kahit sa isang Chief Justice sa Amerika. Hindi pa nangyayari. Pinag-usapan ako sa lahat ng departamento sa Pag binuksan mo yung Google, ang Judge Floro at itinipe mo, 32,000 entries in just 1 second. So, Judge, nabanggit po kanina sa ating pag-usap, meron pong binigay sa inyo itong mga duwende. Ano po itong binigay sa inyo ng mga duwende? Yung una, yung misyon na maglinis ng hudikatura. Ito po nga bagay. Meron pong bagay na binigay po sa inyo yung duwende. Ito yung tinatawag na langis. Langis. Para pagalingin yung mga mahihirap. Yung langis ng nyog, pag niluluto yan, inaalay sa kanila, nilalagyan nila ng spiritual na... Kasi pagka pinaluto ko sa iba yan,
Hindi ganyan ang lumalabas, dilaw. Okay, Judge, Ayan eh. medyo kapos po kasi tayo ng oras. Ano po ang mensahe ng mga duwende sa mga nanonood po sa atin sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong umaga pong ito? Ang mensahe nila sana ang hudikatura natin magbago. Lilinisin daw nila yan sa pamamagitan ng pagpapahayag nila. Okay, Judge, maraming salamat po. Sa pagbabalik ng Magandang Umaga Pilipinas, ipapakita naman natin ang mga animals, mga hayop na napagkakama ng aswang at bakit. Lahat ng yan, dito lang sa Magandang Umaga Pilipinas. Maraming salamat, Kim, at kay Judge. Ayan, oras po, 7:06 na po ng umaga. Tama.